News Updates. Sa ating mga balita, balikatan exercises umarangkada na. 9 na bilateral agreements nilagdaan ng Pilipinas at Qatar. Pagbili sa palay sa mas mataas na presyo sinimulan na ng gobyerno. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Opisyal nang nagsimula ang balikatan exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at United States Military. Sa opening ceremony na idinao sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, dumalo sina United States Embassy Charge d'Affaires, Robert Ewing bilang guest of honor at kinatawan ni U.S. Ambassador to the Philippines, Her Excellency Mary Kay Loss Carlson, at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. naman sa panig ng Pilipinas. Ayon sa AFP, hindi ito partnership of convenience kundi isang malinaw na refleksyon ng ating shared history, commitment to democracy at pagrespeto sa international law sa layong mapanaig ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Sa pahayag naman ng US Embassy, layo ng taunang pagsasanay na imodernisa ang anyay Ironclad Alliance ng dalawang bansa bilang pagsuporta sa free and open Indo-Pacific. Tinaguri ang most complex and comprehensive iteration to date, lalahukan ang 39th balikatan ng higit 16,000 service members ng nasabing exercises na gaganapin sa iba't ibang panig ng Luzon hanggang May 10. Sasailalim ang mga kalahok sa external defense operations, cyber defense, counter-terrorism, humanitarian assistance, disaster response, at interagency capacity building. 9 na bilateral agreements ang nilagdaan ng Pilipinas at bansang Qatar sa gitna ng 2-day state visit ng Amir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sa Maynila. Personal na sinalubong ang Qatari leader ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang at binigyan ito ng arrival honors. Kabilang sa 9 na bilateral agreements na pinirmahan ay may kaugnayan sa pagpapalakas ng turismo at negosyo, sports at youth empowerment, pagpigil sa human trafficking, gayon din ang kooperasyon ukol sa climate change. Umaasa naman ang Pangulo sa lalo pang paglakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na sa commercial, government-to-government at people-to-people ties. Sa kabilang banda, tinawag ng Amir ang Pilipinas bilang isang important partner para sa Qatar sa maraming larangan, lalo na sa trade at economic cooperation. Sinimulan na ng gobyerno ang pagbili ng palay sa mas mataas na halaga upang palakasin ang buffer stock at kita ng mga magsasaka. Sa press release ng National Food Authority o NFA, itinaas nito ang buying price ng fresh o wet palay mula 17 pesos hanggang 23 pesos at 23 pesos hanggang 30 pesos naman para sa clean and dry palay. Dating naglalaro sa 16 pesos hanggang 19 pesos bawat kilo ang bili sa fresh or wet, habang 19 pesos hanggang 23 pesos ang bawat kilo ng clean and dry. Tinawag namang new era para sa NFA palay buying ang hakbang na ito ni NFA Acting Administrator Larry Lacson. Ibinasura na rin ng NFA Council ang single pricing system bilang pagsuporta na rin sa support price ng ilang local government units para mapataas ang kita ng mga magsasaka at maging magandang alternatibo para sa private traders. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. at inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.